Hello guys, welcome back to my YouTube channel. At sa video na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-wiring ng sinasabi na 2-water pump motor auto on off and alternate run operation controlled by float switch and pulse relay. At yan nga guys, ito yung ating diagram para sa ating gagawin ngayong araw na ito para sa ating 2-water pump na wiring. At ang kailangan nga natin guys ay dalawang magnetic contactor at kailangan sana natin ng dalawang overload relay, kaya lang isa yung ating overload relay kaya magkukulang tayo sa auxiliary. Ngayon gagamit na lang ako ng contact relay at itong ating pulse relay na siyang magkukuman para mag-alternate yung run ng ating water pump. Yan, ito yung magsisilbing changeover ng ating dalawang water pump. Siyempre kailangan natin ng ating switch. Yan, kulang tayo ng float switch, kaya gagamitin natin ay itong limit switch kasi ganito rin naman yung nasa loob ng ating float switch. Meron siyang normally open, ito yung kanyang normally open, at meron siyang normally close, at ito yung kanyang common. Kaya ito na lang ating gagamitin, pwede naman yan. At ito yung ating mga pilot light, ito yung run, ito yung stop. At wala tayong trip para dun sa isa dito sa unang motor natin, kaya ito yung sa kabilang motor, ito yung run, ito yung stop, at ito yung ating trip. Yan guys. At kailangan din siyempre natin para safety tayo yung ating 2-pole na circuit breaker. Yan guys, paalala ko lang sa inyo bago tayo mag-umpisa ng pag-wiring, make sure na nakapatay yung ating circuit breaker. Yan guys. At ngayon nga guys ay ating umpisahan na ang ating pag-wiring para dito sa ating 2-water pump. At mahalaga rin na matutunan natin to upang malagdagan yung ating kaalaman about sa pag-wiring ng mga motor at may apply natin sa ating magiging trabaho bilang isang maintenance at isang electrician. At yan nga guys, umpisahan na natin yung ating pag-wiring. At yan nga guys, may makikita kayo dito mga existing wire. Ayan, ito yung ating neutral o line 2. Kasi kung line to line tayo, ito yung ating magiging line 2. Kung line to neutral naman, neutral yung ating makikita yan. Kasi ilagay ko na at para hindi na humaba yung ating gagawing video tutorial. At yan nga guys, based sa ating schematic diagram, yung ating line 1, ito, papunta siya ng number 3 ng ating switch. At lalabas siya ng number 4 ng ating switch. Ayan guys, kuha tayo ng wire. Ayan guys, ito yung ating wire. Lagyan natin dito sa line 1. Ayan guys, papunta siya sa number 3 ng ating switch. Ito yung ating number 3. Ayan guys, makikita nyo.
Ayusin natin dito. Ayan guys, at lalabas siya ng number 4. Ayan guys, number 4, papunta siya ng ating limit switch o float switch. Ito. Ngayon, kuha tayo ng wire para sa ating limit switch. Ito guys yung ating limit switch. Iupit natin sa common. Ito yung ating common. Yan. At ikabit natin sa number 4 ng ating switch. So yun nga guys, ikabit natin sa ating number 4. Itong ating common ng ating limit switch. Ayan. So guys, kinabit natin sa number 4 yung ating common ng ating limit switch. At ngayon, ang isusunod natin, galing sa ating limit switch sa normally open, dito sa kabilang to, ay papunta siya ng number 95 ng ating magnetic contactor ng overload. Ito, normally close, number 95. Ito siya guys, tingnan natin dito. Medyo ano siya, masikip. Ayan. At papunta siya rito sa number 95. Ito yung ating number 95 guys. Ayan, dito sa ating number 95. Ipitan lang natin ng mabuti para hindi siya matanggal. Ipitan lang natin. Ngayon guys, ang susunod natin, galing sa 95, lalabas siya ng 96. Ito, ng normally close, papunta sa A1 ng ating magnetic, ng ating pulse relay. Yan, ito yung ating pulse relay. Ito yun. Yan, pumunta siya ng A1. Yan guys, ito yung ating wire. Yan, galing dito sa 96. Pumunta siya ng ating A1. Guys, ito yung ating 96. Papunta siya ng A1. Guys, papunta siya ng A1 ng ating pulse relay. Guys, yan ito guys, tapos tayo dito. Galing sa ating limit switch, papunta siya ng 95 na ating
normal close ng ating overload ng ating MC1 at lalabas siya ng 96, papunta siya ng A1 ng ating pulse relay. Ngayon, kuha naman tayo dito sa A1. Yan, papunta sa number 1 ng ating pulse relay, yung ating normally close ng ating pulse relay. Guys, kita lang natin. Yan. Yan guys, ito yung ating ginawa. A1 papunta sa number 1 ng ating display ng ating normally close. Lalabas siya ng number 2. Yan, number 2. Papunta siya ng A1 ng ating magnetic contactor o MC1. Yan. Galing dito sa number 2 ng ating pulse relay, papunta siya ng A1. Yan. Yan guys, yung ating wire na papunta ng number 2. Yan. Yung ating pulse relay. Yan. Ito yung ating number 2. Punta siya rito sa A1 ng ating magnetic contactor. Yan guys. At nga guys, ang sunod natin, galing dito sa A1, papunta na ang ating run ng ating pilot lamp. Ito siya, yung kulay green. A1 to pilot lamp yung ating pilot light. Ito, A1. Pupunta siya rito sa pilot lamp. Ito yung ating indicator light para sa ating run indicator. Okay guys, kasi na natin para maayos yung tingnan. At yan nga guys, tapos tayo dito sa ating pilot lamp ng ating run. Ang sunod natin, yan nga guys, ang susunod natin, itong number 4 ng ating switch, kuha tayo dito papunta ng number 21 ng ating MC1. Ibig sabihin yan, normally closed. Yan, kuha tayo dito ng wire papunta dito sa number 21 ng ating normally closed. Yan, ito yung ating 21. Yan. Dito pupunta siya ng number 4 ng ating switch. Silang natin para maayos tignan yung ating pag-wiring. Ito yung ating number 4.
Tingnan, hipitan natin mabuti kasi nahuhugot siya. Ayan. Ayan. Ayan guys, dito na tayo sa Mission lang natin yung ating wiring para medyo magandang tignan. Ayan. Ito yung ating pilot lamp na stop. Ayan guys, tapos na tayo dito. Ngayon ang susunod naman natin ay yung kanyang trip. Ayan, kuha tayo dito sa number 4 ng ating switch. Ayan, papunta sa 97 ng ating normally open ng MC1 at lalabas siya ng 98. Papunta naman siya ng ating yellow pilot lamp ng ating trip. Yan, kuha tayo ng wire, kapit natin sa 4, papunta ng 97 ng ating MC1. Yan guys, ating 97 galing dito sa ating number 4 ng ating switch. And guys, lalabas siya ng 98 papunta sa ating trip. So guys, yung ating 98. Ayan. Ito natin. Papunta siya rito sa ating
pilot lamp. Ito yung ating pilot lamp ng ating trip para halimbawa trouble yung ating isang motor, itong ating MC1, may nakikita tayo na indicator para sa ating trip. Pag tumaas yung kanyang amperahe, ay magtitrip yung ating magnetic contactor ng ating overload. Yan guys, tapos na tayo dito sa ating pilot light para dito sa ating unang magnetic contactor. At yun nga guys, tapos tayo dito sa paglagay ng ating wiring sa ating pilot lamp. Yung galing dito sa number 4 ng ating switch papunta ng 97 ng ating normally open ng MC1, lalabas siya ng 98, papunta siya ng ating trip. Ngayon, tapos na tayo dito sa ating isang control. Dito naman tayo sa ating pangalawang magnetic contactor. Ngayon, wala tayong tawag dito itong overload para dito sa isang ating magnetic contactor, i-directa na lang natin dito sa A1. Kukuha tayo dito sa 95. Dapat kasi dadaan mo siya ng 95 din ang normally close, kaya lang wala nga tayong overload, kulang tayo sa ano natin, ating sa ating overload. Kaya imbes na idaan natin sa 95, diretso tayo ng A1 ng MC2 ng ating magnetic contactor number 2. Yan guys, ulitin ko guys, paulit-ulit ako kasi para maintindihan nyo mabuti yung ating pag-wiring. Yan guys, ulitin ko, 95 ng ating MC1, pupunta siya ng A1 ng ating MC2. Yan nga guys, ito yung ating 95. Yan. Yan. Pupunta siya ng A1. Yun guys, ito na yun, 95, pumunta siya ng A1. Sabi ko nga, dapat dadaan siya ng 95, lalabas siya ng 96, at pumunta siya ng A1, kaya lang wala tayong overload. Yan, yung sa kabilang ano natin, wala siyang overload sa kabilang ano natin, magnetic contactor. Kaya i-direct na natin dito sa A1 ng MC2. Galing 95, diretso na siya ng A1 ng MC2. At yun nga guys, kuha tayo dito sa A1, papunta naman siya ng run ng ating pilot lamp na kulay green. Yan, kuha tayo ng wire. Yan guys, ito yung ating A1. A1 na ito ng ano guys MC2. Dito na tayo sa MC2. Papunta siya ng
ating pilot lamp. Ito. So guys, yan guys, sunod natin ay yung ating isang stop para sa pilot lamp ng MC2. Kuha tayo sa 97 papunta ng normally closed ng ating number 2 na magnetic contactor. Nadaan siya ng 21, lalabas siya ng 22 papunta ng ating pilot lamp ng stop. Ito yung ating red. Yan guys, kuha tayo ng wire. Yan guys, ito yung ating 97. Papunta siya sa 21 ng ating isang magnetic contactor. Ito siya. Yan. Nalabas siya ng 22. Ito guys yung ating 22. Papunta siya sa ating pilot lamp. Next yung ating 22. Papunta siya ito sa kulay red ng ating pilot lamp na stop. Okay guys, at yun nga guys, natapos na natin yung ating pag-wiring. At ngayon pwede natin siyang testingin. At buksan na natin itong ating circuit breaker. Kailangan mag-alternate siya. Yan guys. Yan, inopen natin ating circuit breaker. Kita nyo, wala pa siyang ilaw o hindi pa siya gumagana. Ngayon, pag binuksan natin itong switch, yan, umilaw na yung ating indicator lights. Makikita nyo, ito yung ating stop kasi hindi pa nagana yung ating motor kasi titrigger pa siya ng ating float switch o itong ating limit switch. Kailangan pagka halimbawa yung tubig natin bumaba, kailangan ano siya, umandar yung isang motor. Ngayon, habang umandar yung motor natin, yung ating unang motor, katulad nito, nakita nyo, nag-run yung ating isang motor, stop yung isang motor natin, isang motor pa lang yung gumagana. Ngayon, pag na-reach na yung level ng tubig na ating isinet para sa kanya, halimbawa napuno na yung ating tangke, ngayon automatic mag-off na siya kasi tataas na yung ating float switch sa ganyan. Ayan. Ngayon, pagka bumaba ulit ang tubig, kailangan ng umandar naman ay itong ating isang magnetic contactor, yung ating number 2. Kasi alternate nga yung kanyang trabaho gawa ng ating pulse relay. So yung nagko-command na maging alternate ang kanilang run. Ngayon guys, subukan natin yung isa. Yan, ano natin na konti. Yan, focus natin na konti. Ayan guys, paandar natin.
Ito yung mandar yung ating isang magnetic contactor, yung ating isang motor. Ngayon, tumataas yung tubig, napupuno na niya yung tangke ng tubig natin. At na-reach na yung kanyang level na sinet natin. Automatic, mag-stop na siya. Yan. At pag bumaba ulit ang tubig, kailangan tumakbo naman yung ating number 1. Ito siya guys. Ayan, kita nyo. Mandar yung ating isang magnetic contactor. Ganun yung trabaho niya. Pag napuno niya yung tubig sa ating tangke, stop siya. Ayan, kita nyo, nakistop siya yung ating indicator lights. Ayan, ito, stop din to. Patatakbuhin natin yung isa. Yung number 2 naman. Ayan guys. Yung isang natin naka-stop. Ayan o. Nakaraan yung ating isang motor. Naka-stop yung ating isang number 1 na motor. Yung MC1. Yung MC2 ang gumagana. At yan guys ang ating tutorial ngayong araw na to. At sana ay nakatulong ako para makapagbigay ulit ng panibagong kaalaman about sa motor control. At sana patuloy niyong suportahan yung aking YouTube channel upang mapalawak pa ito at mapalaki at dami pa tayong may upload na video. At yun nga guys, at sana masubukan nyo rin at mapag-aralan. Nandiyan naman yung ating diagram, ipaplash ko sa ating screen upang mapag-aralan nyo. Sa mga interesado na matuto ng iba't ibang uri ng control, mga motor control, lighting control, yan. Hindi ko naman sinasabi na lahat alam ko, pero subukan natin na gawin yung mga kaya natin gawin. At yun nga guys, ang ating nagawa sa araw na to, itong ating motor control, itong 2 water pump motor auto on off and alternate run operation controlled by float switch and pulse relay. Ayan guys. At yun nga guys, dito nga tatapos itong ating video tutorial sa araw na to. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and share. At pakisubscribe na rin. At pakipindot na rin ang ating notification bell upang update ka sa mga video na tulad nito. At kung mga interesado kayo sa ganitong trabaho o hilig nyo rin na matuto na iba't ibang uri ng control, ay handa ako na ibahagi sa inyo yung aking konting natutunan. At yan nga guys, ingat po kayong lahat. Peace out.